Result dun sa bypass road from Manggahan to labas niyan dito sa boundary na ng Subic at saka Barreto. Is nakalagay dyan bypass road, yung mga walang transaction sa Subic town dito na lang dadaan. First time namin tricycle ang gamit namin. Ang luwang ng kalsada, tapos wala gaano sasakyan, walang traffic. Kaya lang, yung mga dumadaan dito nakakasalubong namin tsaka nakakasabay. Karamihan 4 wheels at tsaka mga truck. Ang sarap naman mag-drive, kaso nahirapan kami kasi yung tricycle aakyat baba yung kalsada. Kaya medyo mahirap, pataas, pababa, tapos zigzag siya. Tapos matagal, pag sa main road ka dadaan, siguro mga 7 minutes lang from Manggahan to bago magbareto. Pero dito inabot kami ng 12-13 minutes kasi pinidyo ko to, hindi to sa start eh. Medyo nakalagpas na kami dun sa street. Kaya siguro umabot din ng 30 minutes. Pag tricycle, pero siguro pag 4 wheels, mabibilis ang 4 wheels, baka 8 minutes lang. Kasi kami tricycle, mahirap pagpaangat siya. Pero ang ganda-ganda naman ng view, tsaka maaliwalas. Kabundukan yung view, wala kang makikita ng mga tao. Ang sarap ng biyahe, kaya lang tricycle. Kaya nag-drive, kaya paangat, sisag, pababa, okay lang. Pero mas mahirap pag paangat siya. Pero ang ganda naman dito kasi aliwalas yung kalsada. Maluwag yung kalsada. Tsaka maganda yung tsaka sigsag. Tsaka yung paakyat. Hirap yung tricycle. Mahaba kasi yung paakyat. Tapos pababa. May pababa din siya. Tapos paikot-ikot. Mas malayo nga siya, parang doble ang layo niya, diba? Kung try lang, at least na-try namin. Kasi susunod hindi na namin dahil hindi na kami dadaan dito. Pero walang traffic, no? Pero may rapat din. Pero akala mo malapit ka na, pero layo-layo mo pala. Kaya sabi nga ni Mark, hindi ito shortcut na. Parang ang layo-layo dito. Sabi niya kasi dumaan pa ito ng Naugsol. Saka Santo Tomas, Nagaanan. Mapan siya. O natatanaw mo na yung ibang mga bahay, pero malayo. Wala ng truck na mga kasalubong dito. Nakakalimutan lang kasi first time ko lang din makadaan dito, kaya first time ko nakita yun. Kaya nalilibang ako. Ang magandang i-video yung bundok. Kaya napagpatin si Beth. Dahil ang tagal niya dito nakapokus. Yun o yung bundok na haharapin namin pasalubong. Ang ganda-ganda niyan sa pag-personal mo makita. Tatakpan kasi ng Dito kami tricycle, kaya medyo hindi makita sa video. Yan po. Pag ang sasakyan yung 4 wheels, tapos wala naman kayong transaction dito sa main ng Subic, dito na lang kayo sa bypass road dumaan. Mabilis lang. Ganda ng view, maaliwalas. Pero pag tricycle, hindi advisable. Dapat talaga 4 wheels o kaya truck yung mga ganyan. Diyan dadaan. Pero yung tricycle, kawawa ang tricycle. Pwede yung tricycle namin matulog pa. Paano kung ang tricycle mo yung matulog? Para hindi makawanin. Kasi pwersa ka ng gusto. Ayan, malapit naman na kami. Malapit na yan. Ganda ng puno. Malapit na nga ba? Padaan pa lang kami ng bundok na maganda. Ayan, ang ganda ng bundok na yan. Ganda ng bundok. Yung pasalubong tayo ng bundok na yan, maganda.
tsaka yung mga puno. Kaya lang may part dito na kalsadang ginagawa. Ayan o. Nagka-traffic din kami kasi parang winaway din yung kapag gumagawa sila ng drainage. Yun yung bundok ang ganda. Sana maakyat ko yan. Charot. Matagal pa pala. Alam ko natin. Mahaba din pala. Para ka na rin nasa ibang bansa. Kasi maliwala sa bira ka makikita ng tricycle. Kami lang ang tricycle dyan. Hindi mo may wide din pa ginagawa yung kalsada. Kaya parang na rin siyang highway. Madami kasing dumadaan dito. Yun, ayan yung part na yan. Nahirapan yung tricycle namin. Yung paakyat na yan. Marami. Pero parting maakyat. May parting mahirap eh. Yung inakyat ko na mahaba. May mahaba na bahada. Hindi lang marami ng tiyatin. Hindi lang 4, 5. Hindi lang. Yung parte nga yun na paano dito Dito pinakita. pala tayo dumaan. Mabilis. Papunta to, papuntang Manila na to. Pantay pa. May pasaya sa taas na pag may okasyon sa city. Tapos sarado. Kaya traffic sa city. Pwede kang Isa lang ang dumaan dito. labasan dito. Ano ba yung mga sasaklak na pwede kang dumaan dito ang traffic, diba? Labas mo dito na sa papa. Diba na traffic ka? Oo. Hindi. Pero yung plaza ka papasok pag galing ka Olongapo. Oo. Daan ka na dyan. Labas niya, manggahan na. Hindi ka na traffic. Paano ko pala nito? Malapit na yata tayo. Sarap. Bumiyahe. Ano, sawa na nga ako magsalita. Hindi pa rin kami nangangalahati. Kaysa yun doon. Ang hirap. Kapagod din mag-voice over pag ganito kahaba ang video eh. Yun na malapit na tayo na isa. Ayan, may mga kabahayan na. Ibig sabihin, medyo natatanong na malapit ka na sa exit. Pero hindi pa rin eh. Pero kung nakakikita ka na ng mga bahay, parang may pag-asa na. Malapit na. Siguro kaya medyo natagalan kami kasi first time namin dumaan dyan. Inosente ba? Pero yung mga hindi pa nakakaalam, dito na nga po yan. Masarap mag-drive dyan. Ang 4 wheels. Pero doble ang layo niya kumpara sa bayan na din. Walang traffic pero ang gas mo. Nandito na tayo sa may mga bahay-bahay. Parking ko na yata ito isang Tomas.
pinapagod Sombrero mo, ni tanggalin mo papa muna. niya para sa kanya din ako. Sabi niya, obligasyon ng magulang mag-aralin ng bata, bigay mo ng yan man lang, Pamor. bigay namin sa kanila. Wala kaming business, kaya iwan kay papa nga niya. Obligasyon lang. Yan na, nangangawit ng kamay ng aming piloto. 12 minutes na. 12 minutes driving. Lapit na po, huwag kang mag-alala. Lapit na tayo sa exit. Yan. Lakas din ang signal dyan, sa paano. Mga nakakasabay na kami tricycle, ibig sabihin malapit na talaga kami sa exit. Kasi yung mga barangay na yan. Yun, ang ganda ng view. Puro green. Luwag ng kalsada. Para lang siya sa highway. Ditinipid pa. Ang kalsada niya. 4 lane din siya eh. Ayan na, malapit na kami. Hello, hello, hello. 13 Lapit minutes na kami pa. sa exit. Hindi ko pinidyo yung Kita na kaninang namin puman yung building na malaki. 11 hanggang dito. Yan na. Ito na po kami. Labas na. Yan. Lapit na. Yan na kami. Yay! You know.